sumog ng katubusan, ang tipan niya'y ang walang hanggan, o kay dakilang pangalan niya. Ang kagalan kay Abay Yahuwah, ang pinagmumulan ng karunungan, tayo'y
Aba, Yahuwah, ang aming dakilang alahim at nag-iisang tunay na Diyos. Nakita at narinig mo po ang buong pusong pag-awit ng iyong mga lingkod. Kahayagan po ng aming pagpapasalamat, kagalakan at mga pagpupuri. Ikaw po, Aba, ang sadya ng bawat isa. Marami pong salamat sa iyo, Aba. Hindi mo binigo ang iyong mga lingkod. Ang totoo, bago pa man magsimula ang pagtitipong ito, siniyasat na namin ang aming mga sarili. Nahihiya po kaming lumapit sa iyo sapagkat marami po kaming nagawang pagkakasala. Subalit hindi naging dahilan ng aming mga kasalanan upang kami ay iyong pabayaan. Tunay po ang pag-ibig mo at banayad ka po sa pagkagalit. Napakagulo at napakadelikado po ang mundong aming ginagalawan. Laganap ang karahasan, laganap ang mga salot at digmaan. Subalit hindi ka po pumayag na kami ay mapahamak. Buhay at malakas ang bawat isa. At minsan pang binigyan kami ng napakagandang pagkakataon na ikaw po ay aming makasama ngayong araw ng banal na Sabat. Salamat po ng maraming Aba. Purihin ka po sa lahat ng iyong kabutihan. At bilang pasasalamat, nais po naming iyalay sa iyo ang aming mga sarili bilang mga handog na buhay sa kapurihan ng iyong kabanalan at kaluwalhatian ng napakadakila mong pangalan. Panginoon po naming Yahushua, batid po namin na nakikinig ka sa aming mga pananalangin. Totoo po na ikaw ang aming inspirasyon, ang sentro ng aming buhay. Tanggapin at basbasan mo sana kami habang binubuksan namin ang aming mga puso. Alam mo po ang mga bagay na bumabagabag sa iyong mga lingkod. Ngayong araw ng Sabat, maaari po bang abutin mo ang bawat isa sa amin gaya ng lagi-lagi naming hinihiling sa araw ng Sabat? Maghimala ka po, magpagaling ka po sa mga may sakit at may karamdaman. Ibalik po ang dati naming kalusugan mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Basbasan mo ang bawat isa. Wala ka pong lalampasan. Ibsa ng aming kahirapan at kalungkutan. Sa gagawin naming pag-aaral, gabayan mo sana ang bawat isa upang lahat ay magkaroon ng mabuting pag-unawa. Magpatawad ka po sa aming mga kasalanan at ipakiusap sa ating Aba na kami ay linising ganap. Salamat po sa iyo, Panginoong Yahushua. Purihin ka po sa iyong mga kabutihan. Aba Yahuwah, basbasan at pakitanggap po ang aming mga abuloy. Magamit po sa mga gawaing dakila at mabuti sa kapurihan ng iyong napakadakilang pangalan. Pakibasbasan din po ang kalusugan at ang mga hanap buhay ng iyong mga lingkod. Laging nasusumpungan ang mga biyayang nakalaan sa kabila ng malubhang kalagayan ng daigdig. Matatag po ang aming pag-asa na natanggap na namin ang aming mga pagsamo sapagkat ang lahat ay hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoon at dakilang tagapagligtas, ang iyong bugtong na anak na si Kristo Yahushua. Amen. Magsisiyan
Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa banal na kasulatan po, binanggit at isa-isang sinabi at ipinaliwanag ng ating Masiya nung siya ay narito pa dito sa lupa ang mga pangyayari na magaganap sa hinaharap na magsisilbing palatandaan at hudyat na malapit na ang katapusan o araw ng kawakasan. Halos lahat ng mga pangyayaring ito ay naganap na at nagaganap pa sa kasalukuyang panahon at totoong nasasaksihan mismo ng ating mga mata. Sa makatwid, ang kasalukuyang panahon ay saklaw na po ng mga huling araw. Isang halimbawa na pangyayari na binanggit ng ating hari sa kanyang mga hula na natutupad ngayon ay ang matinding tagutom sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang isa pa ay ang pagkakaroon ng mga epidemya ng katakot-takot na mga sakit. Sinabi niya na magiging laganap ang kasamaan. Marami ang magiging sakim at marahas. Ang pag-uugali ng tao ay pasama ng pasama. Karamihan sa mga tao ay magiging walang utang na loob, sinungaling, ayaw makipagkasundo, maninirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, napupuot sa kabutihan, matigas ang ulo, at mapagmalaki. Sinabi rin niya na manlalamig ang pag-ibig ng tao sa Diyos sapagkat sila ay magiging maibigin sa kaluguran. Ang mga tao ngayon ay magiging nagkukunwaring relihiyoso, naniniwala sa aral at salita ni Yahuwah, subalit hindi ito sinusunod. Binanggit niya ang mga malalakas na lindol na mangyayari sa iba't ibang panig ng daigdig. Subalit, mayroon pang isang pangyayari na dapat maganap upang malaman ng tao na totoong malapit na ang katapusan o araw ng kawakasan. Kaya sa ating pagsisimula, ang unang tanong na ating sasagutin ay ganito: ano pa ang magaganap bago dumating ang katapusan? Sa aklat po ng Mateo 24:6-8, ganito ang sagot ng Biblia. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari ito. Subalit, hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban ng bansa sa bansa at ang mga kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Ano pa po ang magaganap bago dumating ang katapusan? Ang sagot po ay mga digmaan. Ano ang sinabi ng ating Panginoong Yahushua patungkol sa mga digmaan? Ang mga digmaang pong binanggit ng ating Panginoong Yahushua ay magsisilbing hudyat na malapit na ang katapusan o araw ng kawakasan. Sa maikling salita, malapit na ang wakas. Anong uring digmaan ang tinutukoy ng ating Masiya sa kanyang mga pangungusap? Digmaan sa pagitan ng mga bansa laban sa bansa. Mga kapatid, ang bagong tipan po ay orihinal na sinulat gamit ang wikang Grego. At ang salitang bansa po ay katumbas ng salitang ethnos sa wikang Grego na ang kahulugan po ay lahi. Ano po ang ibig sabihin ng salitang lahi? Ang salitang lahi po ay tumutukoy sa pangkat ng mga taong nagtataglay ng magkatulad at natatanging kasaysayan at pisikal na katangian. Nagsasalita ng iisang wika at mayroong parehong kultura at pananampalataya o relihiyon. Sa makatwid,
Ang tinutukoy ng ating Panginoong Yehosya na magaganap na digmaan ay ang digmaan sa pagitan ng mga bansa laban ay gawa ng pagkakaiba sa kultura at pananampalataya o relihiyon. Holy war po ang pinag-uusapan nila dito. Anong particular na digmaan ang dapat nating subaybayan, bantayan at antabayanan? Ang digmaan sa pagitan ng Israel po at mga bansa na nagagalit sa kanila. Ang mga talatang ating binasa po ay ang naging sagot ng ating Masiyak sa katanungan ng kanyang mga alagad habang sila ay nakaupo doon sa bundok ng Olibo at habang nakatingin at nakamasid sila sa Jerusalem na sumasagisag sa bansang Israel. At dapat po nating pansinin na ang hula ng ating Masiyak ay tumutukoy sa pangyayaring magaganap sa hinaharap. Sa makatuwid, ang isa sa mga bansang tinutukoy ng ating Masiyak sa kanyang mga hula ay ang bansang Israel sa kanyang ipinanumbalik na kalagayan. Ang digmaan laban sa kasalukuyang Israel ang tinutukoy ng ating Masiyak sa kanyang mga hula. Bakit po mahalaga na tayo ay dapat maging mapagbantay sa magaganap na digmaan sa pagitan ng Israel at ng mga bansang galit sa kanila? Sapagkat una, upang tayo ay makapaghanda ng mabuti. Pangalawa, sapagkat sa ayaw at sa gusto natin, magiging apektado po ang buong mundo. Kaya ang sabi ng ating Masiyak, ang digmaang ito ay magbibigay ng pasimula sa matinding paghihirap. Mga kapatid, ang bansang Israel po ay kasalukuyang nasa digmaan. Nasasaksihan natin ang isa pang palatandaan na sinabi ng ating Masiyak. Ano ang mga digmaan na nakatakdang mangyari laban sa Israel na hindi pa natutupad? Sa aklat po ng Ezekiel 38:7-9, maghanda ka at ang lahat ng sundalo mo, pamunuan mo sila sa pakikipagdigma, sapagkat darating ang araw na uutusan ko kayong salakayin ang Israel na sa mahabang panahon ay naging mapanglaw dahil nawasak sa digmaan. Pero muli itong itinayo at nakabalik na ang mga mamamayan nito mula sa mga bansa at namumuhay na ng payapa. Ikaw at ang mga sundalo mo at ang sundalo ng mga kasama mong bansa ay sasalakay sa Israel na parang bagyo at paliligiran ninyo ito na parang pinaligiran ng ulap. Ano po ang mga digmaan na nakatakdang mangyari laban sa Israel na hindi pa natutupad? Ang ating pong binasa ay ang hula o propesiya na tumutukoy sa digmaan na isusulong at itataguyod ng Gog at Magog laban sa Israel. Pinag-aralan na po natin ito sa ating mga ginawang BHP. Ang salitang Gog po ay tumutukoy sa masamang espiritu o masamang impluensya. Angelic force po. At ang salitang Magog naman ay tumutukoy sa bansang Russia at kanyang mga kaalyado. Sa makatwid, ang masamang espiritu o masamang impluensya ang mag-uudyok at magtutulak sa pamunuan ng bansang Russia at ang kanyang mga kaalyado na magtaguyod ng digmaan laban sa Israel. Ano ang gagawin? Ang sabi ng ating bansa, ang sabi ng ating binasa, paliligiran at sasalakayin nila ang Israel. Sino-sino pa ang may hangad na wasakin ang Israel? Salmo 83:4-8. Sinabi nila, hali kayo, wasakin natin ang bansang Israel.
upang makalimutan na siya magpakailanman at nagkasundo sila sa masamang plano nila. Gumawa sila ng kasunduan laban sa inyo. Sila ay mga taga-Idom, mga Ismaelita, mga taga-Moab, mga Hagreyo, mga taga-Gibal, taga-Amon, taga-Amalek, mga taga-Filistia, at mga taga-Tyre. Kumampi rin sa kanila ang Assyria, isang bansang malakas, nakakampi ng lahi ni Lot. Sino-sino po sa kasalukuyang panahon ang mga taong binanggit sa mga talatang ating binasa? Makikita po ninyo sa inyong mga screen ang listahan. Sila po ay mga Palestinians, Jordanians, Hezbollah, Lebanon, Hamas, Egyptians, Arabs, Syrians, Northern Iraqis. Nariyan po silang lahat sa listahan. Pinag-aralan na po natin ito nung nakaraang Martes. Ano po ang ibubunga ng mga digmaan laban sa Israel? Ang sagot po ay matinding kahirapan at panahon ng malubhang kagipitan. Tulad ng nabanggit na natin kanina, apektado po ang buong mundo. Marami at malalakas na bansa ang kaalyado ng Israel. Subalit malalakas din na bansa ang kaalyado ng mga bansang nais wasakin ng Israel. Hindi lamang Holy War ang pinag-uusapan dito, kung ganun. World War pa po. World War po ang patutunguhan nito. Kaya mahalaga na subaybayan natin ang mga nagaganap ngayon sa Israel. Baka ito na po ang katuparan ng mga talatang ating binasa. Sino ang dapat nating gawing kanlungan sa panahon ng digmaan at kagipitan? Sa Salmo pa rin po, 46:1-3. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Kumampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan. Sino po ang dapat nating gawing kanlungan sa panahon ng digmaan at kagipitan? Ang sagot po ay si Yahuwah na ating alahim. Bakit nakatitiyak po tayong maaasahan ang pagtulong ni Yahuwah na ating Aba? Sapagkat ayon sa ating binasa, si Yahuwah po ay laging nakahanda na sumaklolo. Si Yahuwah na ating Diyos ay omnipresente po. Nasa lahat ng lugar. Kaya laging nakahandang sumaklolo. Siya po ay pagkawalang di kinaroroonan. Saan man tayo pumunta, naroon po siya. Bakit hindi mabibigo ang umaasa sa tulong ni Yahuwah? Sa aklat po ng Jeremias 32:17. O Yahuwah Diyos, nilikha niyo ang langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo. Walang anumang bagay na hindi niyo po magagawa. Bakit po hindi mabibigo ang mga umaasa sa tulong ni Yahuwah Aba? Sapagkat walang bagay po na hindi kayang gawin ng ating alahim. Siya po ay omnipotent, makapangyarihan sa lahat, at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Nilikha niya ang langit at lupa. Ang totoo, hindi lamang langit at lupa, kundi maging lahat ng mga bagay na naroroon sa langit at lupa ay siya ang lumikha. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay mangyayari at matutupad. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral.
Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid. Mapapalad po tayo sapagkat nagkaroon na naman tayo ng pagkakataon upang pag-aralan natin ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Totoo po na tayo ay nasa mga mapanganib na panahon gaya ng ating mga nabasa sa ilang mga talata sa unang kalahati ng ating pag-aaral. Ngayon po, na pag-aralan din natin na sa ganitong mapanganib na panahon ay dapat manghawak tayo sa ating Yahuwah Aba na siyang makakatulong sa atin. Kaya alam po natin, siya ay omnipresent o nasa lahat ng dako. Nasaan man tayo, sabay-sabay niya tayong matutulungan. Nasa Pilipinas kayo, nasa Inglaterra, nandito tayo sa Estados Unidos, kahit nasaan ka, matutulungan tayong lahat ng sabay-sabay ng ating Yahuwah Aba. Siya din po ay omnipotente. Ano po ang ibig sabihin nun? Makapangyarihan sa lahat. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Ano pa po ang katangian ng ating Yahuwah Aba na hindi pa natin nababanggit? Ito po ang sagot sa mga awit 91, 1 hanggang 3. Siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko kay Yahuwah, aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan, sapagkat ililigtas kanya sa bitag ng maninilo at sa nakamamatay na salot. Ano po ang katangian ng ating Yahuwah Aba? Siya po ay makapagliligtas sa bitag ng maninilo. Yung pong maninilo ay yung ginagawa po ng mga hunter na tinatawag, yung mga mangangaso na sinisilo nila ang mga usa, baboy damo, rabbit kaya, upang maging pagkain. O kaya ay manghuli ng mga isda. Kaya naglalagay po sila ng panilo na nilalagyan nila ng pain. May pain po upang maganyak yung gusto nilang siluin. Meron po ba kayong kilalang maninilo sa panahon po natin? Meron po. Hindi po ba? Sino po yon? Si Satanas at yung kanyang mga kampon. Naninilo sila. Alam natin ang ginawa ni Satanas sa halamanan ng Eden. Sinilo niya ang mag-asawang Eva at Adan. Ano po ang kanyang ginawa? Nang tanungin niya, bawal ba niya kainin ang bunga ng mga punong kahoy? Ang sabi nila, hindi po, yun lang nasa gitna ng halamanan, yun ang bawal. Sapagkat sinabi, mamamatay kami kapag kinain namin. Ano po ang pain na ibinigay o inilagay ni Satanas? Ang sabi niya, hindi kayo mamamatay, kundi kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Kaya nung marinig nila yun, aba, hindi naman pala masamang kainin ito, kundi tayo'y magiging kagaya ng Diyos. Kaya kinain nila. Kaya ano po nangyari? Naniwala sila kay Satanas, sinabi niya yung isang bahagi. Oo, makikilala nila yung mabuti at masama. Ngunit, ang akala nila magiging kagaya sila ng Diyos, hindi sa kapangyarihan. Doon lang sa pagkakilala ng mabuti at masama.
Kaya nadaya sila. Ngayon pong panahon natin, may mga nandaraya din po. Ang katunayan po, dun sa binanggit kanina, sa unang talata na binasa, Mateo, na makakarinig ng digmaan at mga lingongan ng digmaan. Alam nyo ba, yung talata na sinusundan nun kung ano ang nakasulat? Gusto nyo bang malaman? Ang sabi po ng ating Panginoong Yahushua, mag-ingat kayo na huwag kayong madaya sapagkat maraming darating, dala-dala ang pangalan ko. Sasabihin sila ang Kristo. Kaya marami pong mangangaral ngayon, dala-dala ang pangalan ng Panginoong Yahushua. Sasabihin, sumanib kayo dito sa relihiyon namin. Siguradong ligtas kayo. Ma-maintain nyo lang yung pangalan nyo sa talaan. Yung pangalan ninyo nakatala din sa aklat ng buhay sa langit. Kaya wala kayong gagawin kundi mag-abuloy, mangumbida ng mga bisita. Yun lang gagawin ninyo. Ano po ang katotohanan? Hindi po kontrolado ng tao yung aklat ng buhay. Yung nga si Moises na kinakausap ng Diyos ng harapan ay walang kontrol, walang impluwensya doon sa aklat ng buhay. Dalawa lamang ang may impluwensya o may kontrol sa aklat ng buhay, ang ating Yahuwah Abba at ang ating Yahushua HaMashiach. Ngayon po, ang ating Diyos ay alam niya ang lahat ng bagay at kita niya kahit na ano ang nakalihim. Kaya po, dapat tayong magtiwala sa Kanya. Hindi tayo magtitiwala dun sa mga bulaang propeta, dun sa mga bulaang ministro, kay Satanas, na maaaring sabihin sa atin ang mga bagay na laban sa mga sinasabi ng banal na kasulatan na salita ng Diyos. Ano po ang katunayan? Na ang mga tao ay hindi alam ang lahat ng nangyayari. Kamukha po ng nangyari dito sa bansang Israel. Nagising na lang sila. Sinalakay na ng Hamas ang Israel. Alam niyo ba yung naghihiwalay sa Israel tsaka doon sa Gaza na tinitirhan ng Hamas at ng iba pang mga Palestinian? Usually po isang pader lang, kung minsan yun lang parang barbed wire na mataas. Yun ang naghihiwalay sa kanila. Ngayon po, ayon sa pagsisiyasat, dun sa nangyaring paglusob ng Hamas, lumalabas po 2 taon na pinaghandaan ng Hamas ang pagsalakay sa bansang Israel. Meron po silang 6 training sites doon sa Gaza Strip. Meron pang isang training site doon na yung dating halamanan, ginawa nilang sinementohan nila upang maging landing at take-off strip noong motorized paragliders nila na ginamit nila upang makarating sa Israel. Makalipad sa itaas nung pader. Ginamit din po nila yung bulldozer upang masira yung pader at makalusot yung Hamas. Hindi po nalaman ng Israel ito. Yung intelligence nila nag-fail. Kaya yan po ang katunayan na ang tao hindi katulad ng Diyos. Bakit po kaya? Ito po ang aking isang theory kung bakit hindi na pansin ng Israel ang pagpaplano ng Hamas
nasalakayin sila. Ano po ba ang nangyayari? Alam nyo ba, nung maggaling kami sa Israel noon, after 1 week, sinara nila yung airport. Bakit po? Nagkaroon ng mass demonstration yung mga tao ng Israel laban kay Netanyahu. Kaya, ang nangyari po, nagkakaroon ng hidwaan yung mga tao ng Israel. Bakit po? Dahil itong si Netanyahu, sinakdal nila. May kaso si Netanyahu, corruption due to bribery, fraud, and breach of trust. As of June 2023, yung kaso na yon buhay pa. Ano po ang gustong gawin ni Netanyahu? Gusto niya buwagin yung judiciary. Palitan niya. Ang sabi niya, gusto niyang mangyari na yung parliament, yung mga mambabatas, by a simple majority vote, ay maaaring baligtarin yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya halimbawa, may 300 members yung parliament, simple majority, 50% is 150 plus 1, 151. Kaya si Netanyahu, kung makontrol niya yung 151, makokontrol niya ang buong Israel. Mababaligtad niya yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya nag-aaway-away ang mga Israelites laban sa isa't isa. Kaya hindi nila napansin na pinaplano na pala ng Hamas ang pagsalakay sa kanila. Kaya dapat sa ating Yahuwah Abba tayo umasa, sapagkat siya ang omnisyente. Alam niya ang lahat. Bakit po maaasahan ng pagtulong ng ating Yahuwah Diyos? Ito po ang sagot sa Salmo 117:1 hanggang 2. Purihin niyo at parangalan si Yahuwah, kayong lahat ng mamamayan ng mga bansa, dahil napakadakila ng pag-ibig sa atin ni Yahuwah at ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Purihin ninyo si Yahuwah. Bakit po maaasahan natin ang pagtulong ng ating Yahuwah Abba sa mga ganitong panahon na totoong napakapanganib? Sapagkat napakadakila po ng kanyang pag-ibig sa atin. Kung hindi niya ipinagkait ang kanyang buktong na anak at ibinigay sa atin, gaano na yung iligtas niya tayo sa maraming kapamakan o sa anumang mga digmaan? Ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Napatunayan po sa kasaysayan ng banal na kasulatan ng si Rahab. Kilala niyo ba si Rahab? Siya po ang nagtago doon sa mga espiya na ipinadala ni Joshua sa Jericho. Sapagkat sumasampalataya si Rahab na ang tunay na Diyos ay si Yahuwah Abba. Tinulungan niya yung magtago yung mga espiya. Kaya ano pong ginawa? Ginantimpalaan siya. Gayon din si Ruth. Ginantimpalaan din sapagkat nagtapat sila. Nakilala nila ang Yahuwah Abba at kanilang sinamba, inibig, pinaglingkuran. Kaya sila po naging ninuno ng ating Yahushua HaMashiach. Kaya tayo po, ano ang dapat nating gawin? Gawin nating kanlungan ang ating Yahuwah Abba. Paano po natin magiging kanlungan ang ating Panginoong Diyos? Ito po ang sagot sa mga awit 61:1 hanggang 4. Dinggin mo ang aking daing, O Diyos. Pakinggan mo ang aking dalangin. Mula sa wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo. Pagkat nang lulupaypay ang aking puso, patnubayan mo ako sa malaking bato na lalong mataas kaysa sa akin, sapagkat ikaw ay naging aking kanlungan. Matibay na muog sa kaaway
Ako'y tatahan sa iyong tabernakulo magpakailanman. Ako'y manganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. Paano po natin magiging kanlungan ang ating Yahuwah Aba? Ang sabi po sa talata ni Haring David na sumulat nito, ako'y tatahan, sabi niya, sa tabernakulo ng Yahuwah Diyos magpakailanman. Ano po ang ibig sabihin ng tatahan sa tabernakulo? Ibig sabihin po, sasamba siya habang buhay. Kaya yun po ang dapat nating gawin. Manindigan tayo sa pagsamba. Tuwing sasapit ang araw ng Biyernes o Sabado, ihanda natin ang ating mga sarili upang magkasama-sama tayo sa pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ng ating Yahuwah Aba. Alam natin, isang araw lang pagsamba natin sa isang linggo. Ngunit marami tayong may Bible question and answer tayo. At itong darating na Miyerkules, meron tayong Logos. Pag-aaralan natin ang buhay ng ating Yahushua HaMashiach. At tuwing Huwebes, meron tayong BHP. At meron din tayong Discipleship Training Program. Kaya daluhan po natin ang lahat ng mga ito upang maihanda natin ang ating mga sarili, patuloy nating masamba ang ating Yahuwah Aba. Paano pa po natin magiging kanlungan ang ating Yahuwah Diyos? Ito po sa Salmo 125, 1-2 at 4 pa. Ang mga nagtitiwala kay Yahuwah ay tulad ng bundok ng Sion na hindi natitinag. Sa halip ay nananatili magpakailanman. Kung paanong ang mga bundok ay nakapaligid sa lungsod ng Jerusalem, si Yahuwah ay nasa paligid din ng kanyang mga mamamayan magpakailanman. Yahuwah, gawan niyo ng mabuti ang mga taong mabuti na namumuhay ng matuwid. Paano po natin magiging kanlungan ang ating Yahuwah Diyos? Kailangan po magtiwala tayo sa ating Yahuwah Aba. Ano pong magagawa nung pagka nagtiwala tayo? Ang sabi, matutulad tayo sa bundok ng Sion na hindi natitinag. Sapagkat paliligiran tayo ng kapangyarihan ng ating Yahuwah Aba. Sino po ang nagtitiwala sa ating Yahuwah Diyos? Yung pong namumuhay ng matuwid. Kaya kapag sinabi natin na nagtitiwala tayo sa ating Yahuwah Aba, ano po ang inaasahan naman sa atin ng ating Yahuwah Aba? So sinasabi natin, nagtitiwala tayo. Paano natin mapapakita yon? Kailangan po gumagawa tayo ng mabuti at namumuhay tayo ng matuwid. Kaya yung pong makasalanan natin, iwawaksin na natin yan, bibitiwan na natin yung mga yan. Sisikapin natin na lahat ng kabutihan ay gagawin natin, lahat ng matuwid sa harapan ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua HaMashiach. Ano po ang karanasan ng mga nanganganlong kay Yahuwah Elohim? Ito po ang sagot sa Salmo 91, 9-11, 5-7. Dahil ginawa mong kanlungan si Yahuwah, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol, walang kasamaan
kalamidad o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Ano po ang karanasan ng mga nangangadlong kay Yahuwah Elohim? Walang kasamaan po ang darating sa kanilang mga tahanan. Napatunayan po ba ito sa kasaysayan ng banal na kasulatan? Natatandaan niyo po ba? Palagay ko po noong nakaraang leksyon lang natin, yung si Eliseo na propeta ng Diyos na hinahabol ng mga Arameo at gustong patayin. Kaya nagpadala yung hari ng libu-libong mga kawal na nakakabayo, nakakarwahe, at pinaligiran ang kinalalagyan ni Eliseo. Nang makita ito ng katulong ni Eliseo, takot na lumapit sa kanya at sinabi, "Guro," sabi niya gano'n, "ano pong gagawin natin? Pinaliligiran tayo ng mga kaaway. Andyan yung mga kabayo at karwahe nila, handang sumalakay." Ang sabi sa kanya, "Hayaan mo, makikita mo." Nanalangin si Eliseo upang mabuksan ang mata ng kanyang katulong upang makita niya doon sa bundok yung mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid din na handang tumulong sa kanila. Kaya yan po ang katuparan noong sinabi ng ating Yahuwah Abba na isusugo niya ang kanyang mga anghel upang ingatan tayo saan man tayo magpunta. Ito pong COVID-19. Alam niyo ba kung ilan ang namatay? Sa buong mundo po, mahigit na 6 na milyon. Dito po sa Estados Unidos, sa dami-dami ng bansa, pinakamalaki atang share na namatay dito sa Estados Unidos. 1,104,000 ang namatay. Kaya hindi lang libo-libo. Umabot pa ng milyon ang namamatay. Ngunit mapapalad tayo sapagkat hanggang sa mga sandaling ito, nakatatayo tayo sa ating Yahuwah Abba. May buhay at may lakas pa tayo, bagamat maraming mga tao ang namatay sa ating paligid. Kaya po, ang sabi, libo-libo man ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Kaya nangyari po yun. Kaya tayo, sa gitna ng mga panganib na nakikita natin sa digmaan sa Israel, hindi tayo dapat matakot sapagkat alam natin tutulungan tayo ng ating Yahuwah Abba. Ano po ang pangako ni Yahuwah sa mga umiibig at kumikilala sa Kanya? Huling talata na ating babasahin, Salmo 91, 14 hanggang 16. Sinabi ng Diyos, "Ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan,
sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Ano po ang pangako ng ating Yahuwah Aba dun sa mga umiibig at kumikilala sa kanya? Ang sabi niya, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Ano pa po ang mahalagang pangako niya? Ang sabi, pag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Kaya po, kung kasama natin ang ating Yahuwah Aba, may kailangan pa ba tayong iba? Wala na. Siya lang ang kailangan natin. Ngunit tandaan natin na ang karapatang ito nakamit natin dahil sa kamatayan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya tayo po, hindi lang tayo sumusunod sa ating Yahuwah Aba, kundi maging sa kanyang bugtong na anak. Alam niyo ba, ang isang iniisip ko kung bakit nalalagay sa masamang kalagayan ang bansang Israel ay sapagkat nung nandito sa lupa ang ating Yahushua HaMashiach, nang nangangaral na siya sa Israel, anong sinabi niya? Jerusalem, Jerusalem, kayo na pumapatay ng mga propeta, bumabato ng mga propetang sinusugo sa inyo. Ninais ko na kupkupin kayo parang pagkukupkop ng isang inahing manok sa kanyang mga sisiw sa pamamagitan ng kanyang mga pakpak. Ngunit tumanggi kayo. Kaya ang inyong templo ay magiging ulila. Mawawala ng kabuluhan. Babagsak. Alam natin, year 70, nasira ang templo. Kaya ano pa sabi ng Panginoong Yahushua sa kanila? Hindi na ninyo ako makikita hanggang sa dumating ang araw na sasabihin ninyo, mapalad ang dumarating, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoong Yahuwah Aba. Kaya sana dumating na para sa kanila ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Tanggapin na nila upang sa gitna ng mga panganib na hinaharap nila ngayon, sila'y maligtas. Malampasan nila bilang sila ang pinili ng Diyos na kanyang bayan. Kaya tayo po, mga mahal na kapatid, alam na natin kapag dumating ang mga kahirapan at kaguluhan sa daigdig, ititiwala natin sa ating Yahuwah Aba ang ating mga sarili. Hindi tayo matatakot. Sasambahin natin ang ating Yahushua HaMashiach. Sa kanya tayo tatawag upang humiling na ipamagitan tayo sa Ama, sapagkat siya nakaupo sa tabi ng Ama na handang tumulong at gumabay sa bawat isa sa atin. Manalangin na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Yahuwah Aba, banal at makapangyarihan ka po sa lahat.
Maraming salamat po, o dakila naming alahim, sapagkat minsan pang tinuruan mo kami ng iyong banal na katotohanan na sa gitna ng mga panganib, sa gitna ng mga digmaan, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, sa gitna ng mga lindol, sa gitna ng mga karahasan sa aming mga paligid, sa mga bagyo at mga lindol, o dakila naming Yahuwah Aba, ang sabi mo'y huwag kaming matatakot sapagkat ikaw ang tutulong sa bawat isa sa amin. Totoo po, o dakila naming Aba, ikaw ang aming muog, ikaw ang aming kanlungan. Subukan na namin, o dakila naming alahim. Kaya kami nanganganlong sa iyong mga pakpak. Samahan mo kami araw-araw ng aming mga buhay upang makapagpatuloy kami, o aming Ama, sa pagsamba at pagluwalhati sa iyong banal na pangalan. Sana po'y tinanggap mo kami bilang haing buhay, kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Kung nasumpungan mo po kami sa maraming pagkakasala at mga pagkukulang, ipagpatawad mo, o aming Ama. Sana po'y pagpaumanhin mo ang aming mga kalapastanganan at araw-araw ng aming mga buhay. Yakapin mo kaming mahigpit. Huwag mong itutulot na mahiwalay kami sa iyo. Basbasan mo rin po ang aming mga anak, ang aming mga apo, maging ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Hindi pa namin kasama sa assembly, o dakila naming alahim, mahabag ka rin sa kanila. Itulot mong ang mga salita mong pinag-aaralan namin makarating sa kanilang mga pangunawa, upang sa ganon sila'y makapagbalik loob din, makasama namin sa tunay at karapat-dapat na paglilingkod po sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po, Ama, ang bansang Israel na ngayon ay nasa digmaan. Tulungan mo sana sila sa kanilang pakikipagdigma. Itulot mong ito'y magawa nila nang naaayon sa iyong banal na kalooban. Huwag nilang gayahin ang mga kalapastangan ng ginawa ng Hamas, kundi, o dakila naming alahim, kung sila man ay makikipagdigma, ito po sa paraang ang iyong pangalan ay maluwalhati, upang sa ganon, o dakila naming Diyos, sila'y magkaroon ng pagkakataon, magbalik loob sa iyo, sumambat pumuri sa iyo pong banal na pangalang Yahuwah Aba, o dakilang Panginoong Yahushua. Ikaw po ang aming hari at ang aming tagapagligtas. Ikaw ang nagtiis ng matinding hirap. Ikaw ang nabugbog, pinutungan ng koronang tinik, napako sa krus dahil po sa aming makasalanan. Maraming salamat po, o dakilang Panginoong Yahushua. Nung ikaw ay naririto sa lupa, itinakwil ka ng bansang Israel, o dakilaan aming Masiya. Dinadalangin namin na sana ngayon hanapin kanila, tanggapin kanila bilang kanilang Masiya, upang sa ganoon basbasan sila ng Ama sa kanilang pakikipagdigma. Magtagumpay sila, o dakila naming Panginoon, at sana'y makasama namin sa tunay
at karapat-dapat na paglilingkod po sa iyo at sa ating Amang nasa langit. Igayak mo kaming lahat sa iyong pagbabalik, o dakilang Panginoong Yahusya. Mag-abang kami sa iyo, bantayan ka namin, upang sa araw na bababa ka sa langit, sana po kaming lahat na natawag sa Assembly of Yahusya, kami po'y makasalubong sa isa sa himpapawid upang makasama mo habang buhay. O dakilang Yahuwah Aba, sumasampalataya kami, nadinig mo ang aming mga dalangin. Pinagpala mo na po ang bawat isa sa amin. Ang lahat po'y magalang naming ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusya HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Tingin mo'y asyaran, si Yahuwah ay ang alarin, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, at lakas mo siyang pagkamahalin. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abay lumukob sa atin. Ang alaala at kapayapaan ni Yahushua HaMashiach magpalakas sa atin, at ang laging pagsama ng Ruach Kodash sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Brothers and sisters, just a few reminders. Kung meron po kayong tanong, if you want to ask questions to the assembly, please write your questions to info@aoy.today. Also, tomorrow we will continue with our discipleship training program, Saturday, October 14, 2023 at 5 p.m. Pacific Standard Time. And also, this coming Friday, or next Friday, 2 Fridays from today, we're going to have our children's ministry, October 27, 11:30 p.m. and October 28, 11:30 a.m. And lastly, beginning this Wednesday, we have the premiere of The Logos, which is a new Bible study program brought to you by the Assembly of Yahusha. The purpose of this program is to give a deeper understanding, insight, to create hunger and thirst and fellowship for our King Yahusha, that people will come to know more about the one appointed by Yahuwah Abba to be the Savior of all mankind. So we do hope that you will be with us as we study all about Yahusha, his birth, his life, the prophecies, typology, everything that deals with the teachings and the parables of our King Yahusha. We're going to be uncovering in this program, The Logos. That is all. May Yahuwah Abba and Yahusha HaMashiach bless all of us.